Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Mula sa bundok ng Sinai, bumaba si Moises na dala ang 2 tapyas na batong kinasusulatan ng mga utos. Hindi niya namamalayan na dahil sa pakikipag-usap niya sa Panginoon ay nagniningning pala ang kanyang mukha. Nang makita ito ni Aaron at ng mga Israelita, natakot silang lumapit, kaya tinawag sila ni Moises. Lumapit naman si Aaron at ang mga lider ng Israel at sila'y nag-usap. Pagkaraan noon, lumapit sa kanila ang lahat ng Israelita at sinabi sa kanila ni Moises ang mga utos na ibinigay sa kanya ng Panginoon nang sila'y mag-usap sa bundok ng Sinai. Pagkasabi nito, tinakpan niya ang kanyang mukha. Tuwing papasok si Moises sa tabernakulo upang makipag-usap sa Panginoon, inaalis niya ang takip ng kanyang mukha. Paglabas, sinasabi niya sa mga tao kung ano ang iniuutos ng Panginoon at makikita na naman nila na nagniningning ang kanyang mukha. Sa gayon, tatakpan niya uli ito hanggang sa muli niyang pakikipag-usap sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos na makapangyarihan, ikaw ay tunay na banal. Ang poon na ating Diyos ay lubos na papurihan. Sa harap ng trono niya'y sambahin ang ngalang banal. Diyos na makapangyarihan, ikaw ay tunay na banal. Si Moises at Aaron, mga saserdote niya, at si Samuel na may lingkod na sa kanya ay sumamba. Nang ang puoy dalanginan, dininig naman sila. Diyos na makapangyarihan, ikaw ay tunay na banal. Ang poon ay nagsalita sa gitna ng mga ulap, sila naman ay nakinig, utos niya ay tinupad. Diyos na makapangyarihan, ikaw ay tunay na banal. Ang Diyos nating Panginoon dapat nating papurihan. Sa banal na bundok niya, sambahin ang kanyang ngalan. Siya'y ating Panginoon, siya'y ating Diyos na banal. Diyos na makapangyarihan, ikaw ay tunay na banal. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang paghahari ng Diyos ay katulad ng kayamanang nakabaon sa isang bukid. Nahukay ito ng isang tao at tinabunan uli. Sa laki ng tuwa, siya'y humayo at ipinagbili ang lahat ng ari-arian niya at binili ang bukid na iyon. Gayon din naman, ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang mangangalakal na naghahanap ng mamahaling perlas. Nang makakita ng isang perlas na napakahalaga, siya'y humayo at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili iyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po mga kapanalig. Narito naman po tayo sa salita ng Diyos, salita ng buhay. Sana po kayo nasa mabuting kalagayan at puno pa rin ng pag-ibig at pag-asa sa ating Panginoon. Isa ho sa mga optional memorial sa araw na ito ay si San Pedro Julian Eymard. Isa pong talagang nagpapahalaga sa adoration of the Blessed Sacrament. Ito po si Julian ay isang founder din ng religious order. Mga kapanalig, ating mapapakinggan dito ho sa mabuting balit at napakinggan na mayroong mga bagay na dalawa na hindi pwedeng pagsamahin. Dahil ho, kapag pinagsama mo ito, ay ikaw din ay hindi mo na malalaman ay iyong patutunguhan. So, ito po na mabuting balita ay tungkol po sa taong nakakuha ng mahalagang treasure. Yung una po ay binili niya yung isang ari-arian dahil nakita niya ho na ito pala nang hukay niya sa bukid ay mas mahalaga. Dahil nga naman, mas mahalaga yung kanyang nahanap, binitiwan niya yung kanyang ari-arian. Mayroon din ho ng mga pagkakataon na kung saan hinihingi ng Panginoon na bitiwan natin ang isang bagay
upang mas lalo tayong mga malapit sa Kanya. Ay kapag hindi po natin ito ginagawa, ang labaso, sa halip na tayo'y lumapit sa Panginoon, sa halip na ating pananampalataya ay maging ganap at totoo, nadadala pa ho tayo ng ayaw nating bitiwan na maaari kasalanan ito, ari-arian, mga abuses, at iba pa ho na ating napakahirap natin iwanan. Okay? Paninigarilyo halimbawa, no? Mga drugs, no? Iyan po ay hindi maaari na yan ay ating gawin pa rin, na ate pa rin nasa atin dahil iyan po ay hindi makatutulong sa ating pananampalataya. So, mayroon hong mawawala, pero mayroon din magkakaroon. Mawala nga naman ito, pinaghirapan mo, pero mas lalo ho na magkakaroon kayo ng mas magandang kinabukasan. Alam po ninyo, ang layaw at kamunduhan ay isa nga naman na nakapagsasabagal sa ating buhay. Yan po ang nagpapabagal sa ating buhay pananampalataya. Sa halip na tayo ay talagang lumago, ayon, nagiging stunted, nagiging dwarf pa rin po ang ating faith sa Panginoon. Pero makakamtan natin po ang tunay na kapayapaan kung iwanan natin ang kamunduhan, ang layaw, at ito po'y ating talikdan. At makakamtan natin ang Diyos. Ang Diyos na nagbibigay buhay, ang Diyos na nagbibigay ng galak, ang Diyos na nagmamahal dahil siya ay pag-ibig. Amen. Through His love